Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Rowena Bautista. At ngayon, susuriin natin ang paksang ang tahimik na pagina ang lakas ang kalalakihan kung paano muling buhayin ang iyong lakas at sigla sa tulong ng cardamom at clove. Naranasan mo na bang tumingin sa salamin at nagtaka? Anong nangyari sa lalaking dating ako? Isang araw. Malakas ka, punong enerhiya, kapangyarihan, at pagnanasa. Kinabukasan, parang nawala na ang apoy. Nanghihina ang mga ereksyon. Nawawala ang stamina. At medjing ang simpleng gawaing pagiging malapit ay nagiging pakikibaka. Karamihan sa mga lalaki ay isinisisi ito sa edad, nakikibit balikat, at tinatanggap ang dahan-dahang pakupas tungo sa tahimik na pagkadismaya. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagina ay hindi kapalaran? Paano kung ang totoo ay nawawala lang sa iyo ang dalawang, nakalimutang, sangkap na nagtatago sa iyong kusina sa lahat ng oras? Ako si Dr. Rowena Bautista. Ginugol ko ang mahigit 30 taon sa pagtulong sa malalaking tulad mo, malalaki sa kanilang 60, 70, at higit pa, upang muling buksan ang kanilang lakas, ibalik ang kanilang kumpiyansa, at muling kunin ang kanilang pagkalalaki. Bilang isang urologist at profesor sa kalusugan ng kalalakihan, nakita ko mismo kung ano ang gumagana, kung ano ang hindi, at higit sa lahat, kung ano ang napabayaan ng masyadong matagal dahil narito ang kakaibang bahagi. Madalas na nilalakpasan ng modernong medisina ang pinakasimpleng solusyon. Nakikita mo, may dalawang natural na pampalasa, sinauna, makapangyarihan, at sinusuportahan ng aham na maaring tahimik na magpalakas nga testosterone, magpabuti ng daloy ng dugo, mapakalma ng iyong maugat, at muling buhayin ang iyong sigla ng walang anumang reseta. At sa video ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mga ito, kung paano gamitin ang mga ito, at kung bakit ang maliit na ritual na ito ay maaring maging simula ng pagbabago sa iyong buhay. Ngunit huwag maglaktaw dahil ang tunay na sikreto ay hindi lang ang mga pangalan ng pampalasa. Ito ay kung paano sila natutulungan, kung paano sila ihanda ng tama, at ang isang pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki na sumisira sa kanilang epekto. Manatili ka sa akin dahil lahat ng kailangan mo upang muling buhayin ang iyong lakas bilang lalaki ay nagsisimula dito. Bago tayo magsimula, siguraduhin mag-subscribe at ion ang notification bell upang hindi mo kailanman mapalampas ang isang natural na tip na sinusuportahan na agam na idinisenyo upang tulungan kang muling buhayin ang iyong lakas at sigla pagkatapos ang sasti. At kung ang mensaheng ito ay umayon sa iyo, magtipan na isa sa mga komento. Kung hindi, magtipan na 0. Nakakatulong ang iyong feedback na mas mapaglingkuran kita. Ngayon, magsimula tayo sa isang bagay na kailangang maunawaan ng bawat lalaki na higit sa 60. Ang iyong lakas ay hindi nawawala sa magdamag. Unti-unti itong kumukupas, tahimik. At ang unang hakbang upang muling kunin ito ay ang pagkilala kung bakit nangyayari ang pagina na ito sa simula pa lang. Dahil kapag naintindihan mo ang dahilan, magiging malinaw ang solusyon. Isa, ang tahimik na pagkupas ng lakas ng kalalakihan pagkatapos ng 60. Nakipausap ako sa libu-libong lalaki sa kanilang 60, 70 at higit pa. At halos lahat sila ay nagsasabi ng parehong bagay. Hindi ito nangyari ng sabay-sabay. Isang araw, nagising sila at napagtantong may nagbago. Hindi lang sa kanilang mga katawan, kundi sa kung paano sila naramdaman bilang mga lalaki. Hindi na gaanong maliwanag ang apoy. Hindi na gaanong madali ang enerhiya. At sa kwarto, ang dating automatiko ay ngayon ay parang hindi sigurado. Ang tahimik na pakupas ang lakas ang kalalakihan ay hindi nakikita sa mga balita.
Hindi ito nagpapahaya ang sarili na may sakit o drama. Tahimik itong pumapasok, mas kaunting enerhiya sa umaga, mas mahina ang maereksyon, mas mabagal ang pagaling, mas mapurol na drive. Sa una, madaling balewalain. Sinasabi mo sa sarili mo na ito ay isang masamang linggo lang. Marahil stress. Ngunit dahan-dahan, halos hindi namamalayan, nagsisimulang tumugon ng iba ang iyong katawan. Nararamdaman mo na hindi ka na tulad ng lalaking natatandaan mo at mas katulad ng isang nanonood sa lalaking iyon mula sa malayo. Nakita ko kung gaano kalalim ang epekto nito sa kumpiyansa. Hindi lang ito pisikal, emosyonal din ito. Nagsisimulang magduda ang mga lalaki sa kanilang sarili. Umurong sila sa pagiging malapit, humihinto sila sa pagsisimula. At sa paglipas ng panahon, ang pakiramdam ng kontrol ng lakas ay nagsisimulang maging isang alaala. Ngunit narito ang totoo. Hindi lang ito pagtanda. Hindi ito habambuhay na sentensiya. Ang tunay na nangyayari ay isang seryengang malilit na pagbabago sa biolohiya. Mga pagbabago sa daloyng dugo, hormones, sensitivity nerbiyos, pagtunaw, at pagigting ang kaisipan na makasama ay nagsisimulang magpahina sa iyo. At kapag naintindihan natin kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, maaari tayong gumawa ng mga totoong hakbang upang ayusin ang mga ito. At maniwala ka man o hindi, dalawang maliit na pampalasa na madalas na nakatago sa iyong kusina ang maaring maging pinakamakapangyarihang kasangkapan upang simulan ang proseso ng pagpapagaling na iyon. Ipapakita ko sa iyo kung paano. Dalawa, ang kapangyarihan ng functional foods, kung saan nagtatagpo ang medisina at ang kusina. Ginugol ko ang mga dekada sa mga klinika, ospital, at mga laboratorio ng pananaliksik. Ngunit ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan sa pagpapagaling na nakita ko ay hindi mula sa mga botika o bilyong dolyar na kumpanya. Mula sila sa mga kusina, mula sa mga pampalasa at pagkain na ginamit ng mga henerasyon bago tayo hindi lang upang bigyan ng lasa ang kanilang mga pagkain, kundi upang patuloy na bigyan ng lakas ang kanilang mga katawan, patalasin ang kanilang mga isip, at panatilihing buhay ang kanilang sigla hanggang sa pagtanda. Mayroong isang bagay na lubos na matalino sa paraan ng pagkain ng ating mga ninuno. Hindi nila pinaghihiwalay ang pagkain at gamot. Naintindihan nila na ang inilalagay mo sa iyong katawan ay alinman sa nagpapalakas sa iyo o nagpapahina sa iyo. At para sa mga lalaki, lalo na sa mga higit sa 60, ang pagkakaibang iyon ay nagiging mas mahalaga dahil ang yuktong itong buhay ay nangangailangan ng sustansya na higit pa sa pagpuno lang sa iyo. Kailangan itong ibalik ka. Doon pumapasok ang mga functional foods. Ito ay natural na sangkap, madalas na herbs at pampalasa na naglalaman ng mga compound na may tunay na kapangyarihan sa biolohiya. Pinausapan ko ang tungkol sa mga antioksidan na lumalaban sa pamamaga, mga langis na nabubukas ng mga daluyan ng dugo, mga molekula na napapalakas ng testosterone, at mga phytonutrient na napoprotekta sa iyong mga nerbiyos. Mayroon na ngayong mga kasangkapan ang agham upang pag-aralan kung ano ang alam na ng tradisyonal na medisina. Ang ilang mapakain ay nagpapagaling at kapag ginamit ng may layunin, maaari nilang suportahan ang eksaktong nga sistema na responsible sa enerhiya, pagganap, at sigla ng lalaki. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa matren o pahabol sa mga miracle pills. Ito ay tungkol sa paalaala na ang katawan ay pinakamahusay na tumutugon sa kung ano ang kinikilala nito. At ang kalikasan, kapag ginamit ng matalino, ay nagbibigay sa atin ngang lahat ng kailangan natin upang muling kunin kung ano ang sinisikap na kunin ng oras.
At sa lahat ng makapangyarihang pagkain na ito, may dalawang tahimik na namumukot tangi. Dalawang pampalasa na pinakakatiwalaan sa loob ng maraming siglo at ngayon ay pinatunayan ng aham. Magsimula tayo sa una. Ito ay banayad, nagpapakalma. At ito ang maaring susi upang muling buksan ang iyong kumpiyansa. 3. Pampalasa bilang 1, cardamom, ang berdeng tagapagbantay ng sirkulasyon at kalmado. Ang unang pagkakataon na tunay kong pinahalagahan ang kapangyarihan ng cardamom ay hindi sa isang lab. Ito ay habang bumibisita sa isang maliit na klinika sa nayon sa panahon ng aking medikal na pagsasanay. Isang matandang lalaki na nasa edad 80 pa, rin ay nakatayo ng tuwid, matalim ang mata, puno ngang enerhiya. Nang tanungin ko siyang kanyang sikreto, ngumiti siya at binigyan ako ngang isang tasa ngang mainit, mabangong sa cardamom. Anya. Pinapagalaw nito ang dugo at pinapakalma ang puso. Hindi ko masyadong pinansin nun, ngunit pakaraan ng mataon, nahabol ngang agam at kinumpirma nito ang pinanirahan ng lalaking iyon. Ang cardamom ay higit pa sa pampalasa para sa lasa. Ito ay isang ahente ngang pagpapagaling, lalo na para sa mga lalaki na higit sa 60. Sa loob ngang maliit na berdeng pot na yun ay isang kayamanan ng mga compound tulad ng siniol, limonene at terpenoic acetate. Ang mga compound na ito ay gumagawa ngang isang kahangahangang bagay. Tumutulong sila na magpahinga ang madaluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya sa buong katawan, kasama na ang mga bahagi kung saan ito pinakamahalaga para sa kumpiyansa ng isang lalaki, ngunit hindi lang doon natatapos. Pinapakalma din ng cardamom ang digestive system. Pinapagaan ang pamamaga at kabigatan na madalas na nakakasagabal sa pagiging malapit. Binabawasan nito ang panlup na pamamaga at sinusuportahan ang nervous system na nagpapadali sa pananatili sa kasalukuyan at control. At marahil pinakamahalaga, binabawasan nito ang stress. Napakaraming lalaki na kasama ko ay hindi lang naghihirap sa mga pisikal na issue. Nagdadala sila nga tahimik na pagkabalisa. Ang cardamom ay gumagana ng banayat, tinutulungan ang katawan na i-reset ang natural nitong ritmo ng walang puwersa o side effect. At isa lang ito sa mga pampalasa. Ang susunod ay ang kabaliktaran nito sa enerhiya. Mainitin, matapang, at nakatuon sa pagtitiis. Kung ang cardamom ay ang kalmado bago ang bagyo, kung gayon ang susunod ay ang spark na nagpapanatiling buhay sa bagyo, hindi mo ito gustong palampasin. 4. Paano gamitin ng tama ang cardamom? Sa paglipas ng nga taon, nagkaroon ako nga pasyente na pumupunta sa aking opisina na nabigo. Hindi dahil hindi gumana ang manatural na remedyo, kundi dahil ginamit nila ang maito sa maling paraan. Ang cardamom ay isang perpektong halimbawa. Ito ay makapangyarihan, ngunit kapag ginamit lang ng may paggalang at layunin. Hindi mo lang ito maaring iwisik sa iyong pagkain at umasa ng mahimala. Kailangan mong malaman kung paano ito gamitin upang ang katawan ay talagang sumipsip at tumugon sa mga nakakagamot na compound nito. Ang pinakamahusay na paraan na natakpuan ko, parehong personal at sa aking mga pasyente, ay ang paggamit ng buwang berdeng cardamom pots. Kumuhang 2 pots, durugin ang bahagya sa pagitan ng iyong mga daliri o sa likod ng kutsara. Ilalabas mo ang mga mahahalagang langis sa loob at doon nakatira ang mahika. Dahan-dahang ngumunya nga buto, hayaang magalo ang lasa sa iyong lawe. Ini-activate nito ang malangis at pinapayagan silang maksimulang pumasok sa iyong bloodstream ng natural. Sa loob ng ilang minuto, maraming lalaki ang nagsasabing nakakaramdam silangang banayat na init sa kanilang dibdib, isang kalinawan sa kanilang pag-isip, at isang kapansin-pansing kalmado sa kanilang nga ugat. Kung hindi mo gusto ang panyuya, maari mong ibabat ang 2 o 3 pot sa mainit na tubig sa loob ng 10 minuto upang gumawa ng tsaa. Inumin ito pagkatapos ng hapunan o bago maging malapit. Pinapakalma nito ang bituka,
pinapagaan ang pamamaga, at sinasanyasan ang iyong katawan na lumipat sa isang mas bukas, tumutugon na estado. Ngunit tulad ng anumang makapangyarihan, ang higit ay hindi mas mahusay. Ang masyadong maraming kardamom ay maring magdulot ng iritasyon sa tiyan o maluwag na dumi. Magsimula sa kaunti. Hayaan ang iyong katawan na umangkop. Pinakamahusay na gumagana ang kalikasan sa pagiging pare-pareho, hindi puwersa. At sa tingin mo ay sapat na ang pagiging kalmado. Doon mo naman kailangan ng isang bagay upang muling pasiklabin ang naibalik na. Doon pumapasok ang ating pangalawang pampalasa. At maniwala ka sa akin, ito ang magdadala ng apoy. 5. Pampalasa bilang 2, clove. Ang maapoy na bulaklak na nagpapalakas ng pagtitis. Mayroong isang bagay na hindi mapagkakamalan sa amoy ng clove. Matatalas, matapang, halos de kuryente. Ito ang uri ng amoy na nagpapagising sa iyo mula sa loob. Naalala ko, noong bata pa ako, ang aking lolo ay ngumunguya ng clove bago ang mahahalagang pagpupulong o mahabang lakaran. Noong panahong iyon, akala ko ay ugali lang ito. Ngunit ngayon bilang isang doktor, lubos kong naiintindihan kung ano ang ginagawa niya. Inihahanda ang kanyang katawan para sa enerhiya, sirkulasyon, at mental na pagtutok. Ang clove ay hindi lang isang pampalasa, ito ay isang spark. Sa loob ng bawat tuyong bulaklak ay nakalagay ang isang makapangyarihang langis na tinatawag na eugenol. At ang eugenol, aking mga kaibigan, ay isang game changer. Natural nitong binubuksan ang mga daluyan ng dugo, pinahuhusay ang daloy ng oksigen, at nagbibigay sa iyong puso ng karagdagang tula na kailangan nito upang mapanatili ang enerhiya at pagganap. Hindi tulad ng maastimulat na napuwersa sa iyong katawan na mag-overdrive. Pinapalakas ng clove ang nasa loop mo na. Ito ay banayad ngunit matatak, at pagdating sa pagiging malapit, malaki ang pagkakaiba niyan. Para sa mga lalaking nahihirapan sa maagang paglabas o pagkapagod, nakakatulong ang clove sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga nerbiyos. Pinatalas nito ang tugon, ngunit pinapataas din ang kontrol. Nangangahulugan iyon na mas tumatagal ka ng hindi, itinutulak ang iyong katawan ng higit sa mga limitasyon nito. Pinapakalma din nito ang pagtunaw at pinapainit ang bituka na tumutulong sa iyo na makaramdam ng mas magaan at mas tumutugon sa panahon ng koneksyon. Marami sa mga lalaking ginagamot ko na regular na gumagamit ng clove ay napapansin hindi lang ang mas mahusay na pagganap kundi ang isang mas malaking pakiramdam. Crescentia, mas malinaw ang isip, handa ang katawan. Ngunit ang tunay na kagandahan, ang clove ay hindi gumagana ng mag-isa. Kapag pinagsama mo ang clove at cardamom, kalmado at apoy, hininga at pulso, dun tunay na nagsisimula ang pagbabago. Kaya, pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung paano ang dalawang sinaunang kaalyado na ito ay lumilihang isang bagay na higit na makapangyarihan kaysa sa maaring gawin ng isa lang. 6. Paano gamitin ang clove para sa pinakamataas na pagganap? Ang clove ay makapangyarihan, ngunit kung igagalang mo lang ito, sa paglipas ng mataon, nakita ko ang napakaraming lalaki na itinuring ito bilang isang ordinaryong pampalasa. Inihahalo sa tao o ngumunya ng masyadong marami ng sabay-sabay, pagkatapos ay nagtataka kung bakit sila naliliyo. Ngunit kapag ginamit sa tamang paraan, sa tamang dami, ang clove ay nagiging isang matata na kasama. Isang tahimik na puwersa na napapalakas sa iyo mula sa loob. Ang pinaka-epektibong paraan na nakita ko ay ang pinaka-simple. Kumuha ng 2 buwang cloves at dahan-dahang nguyain ang maito ng 20 hanggang 30 minuto bago ang pagiging malapit. Hayaan ang malangis na lumabas ng natural, malakas ang lasa, tinatawag ng ilan na maanghang. Ang iba ay matapang. Ngunit ang intensidad na iyon ang senyales ng
lakas nito. Habang pumapasok ang eugenol sa iyong bloodstream, maaari kang makaramdam ngang init sa iyong dibdib o isang uri ngang matatag na pagkaalerto. Iyan ang ginagawa nga, clove, nagpapabuti ngang sirkulasyon, nagpapagising sa iyong nervous system, at nagpapalalim sa iyong pagtutok. Ang isa pang pagpipilian ay ang ibabat ang 2 o 3 cloves sa mainit na tubig sa loop ng 10 minuto. Inumin ng dahan-dahan ang hayaang manatili ang init sa iyong katawan. Madalas kong inirekomenda ang bersyon na ito para sa mga lalaki na mas gusto ang mas banayad na paglabas ng ngalangis, lalo na kung nakaroon ka nga problema sa pagtunaw sa nakaraan. Ngunit mag-ingat, hindi para sa lahat ang clove. Kung umiinom ka ngang pampalabnaw ng dugo o may napakababang presyon ng dugo, kumonsulta muna sa iyong doktor at huwag kailanman lumampas sa 3 o 4 na cloves sa isang araw. Sa clove, mas kaunti ay mas madalas na mas mahusay. Ginagamit ng may pag-ingat. Ang clove ay nagiging higit pa sa suplemento. Nagiging bahagi ito ng isang ritual. Ngunit kapag ang clove at cardamom ay ginagamit ng makasama ng may layunin, doon tunay na nagsisimula ang pagbabago. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano lumilikha ang natatanging pares na ito ngang isang natural na ritmo na naalala ng iyong katawan kahit na sinubukan ng oras na kalimutan ka. 7. Ang sikreto ay nasa balanse NG, kalmado at apoy. Sa medisina, madalas nating pag-usapan ang synergy. Kung paano ang dalawang makahiwalay na bagay kapag pinagsama ay gumagawa ng epekto na mas malaki kaysa sa maaaring gawin ng isa lang. Iyan mismo ang nangyayari kapag nagsasama ang cardamom at clove. Ang isa ay nagpapakalma, ang isa ay nagpapasiklab, ang isa ay nagbubukas ng pinto, ang isa ay nagdadala ng enerhiya sa loop nito, at kapag gumana sila ng may pakakaisa, ang mga resulta ay maaring maging malalim, lalo na para sa isang lalaki na tahimik, na nahihirapan sa pagganap, stamina o kumpiyansa. Ang cardamom ang nagtatayo ngang pundasyon. Nagbubukas ito ngang daluyan ng dugo, nagpapahinga ng digestive system at nagpapakalma ng nervous tension na maaring sumira sa isang sandali bago pa man ito magsimula. Pagkatapos ay pumapasok ang clove. Pinapalakas nito ang daloy, pinatalas ang mapandama at nabibigay lakas sa pagtitiis. Makasama, lumilikha sila ngang isang ritmo na naiintindihan ng iyong katawan. Kalmadong hininga, matatag na puso, may kumpiyansa na control. Mayroon akong nga pasyente na may edad na nasasabi sa akin, akala ko hindi ko na mararamdaman iyon muli. At gayon pa men, pagkatapos lamang ng ilang linggo ngang patuloy na paggamit ng parehong pampalasa, may nagbago, hindi lang pisikal, kundi mental. Mas naramdaman nila na konektado sila sa kanilang sariling mga katawan, mas kaunting pagkabalisa, mas konektado, mas buhay. Hindi ito tungkol sa pagabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagkuhang balanse. At ang kalikasan, sa kanyang tahimik na kinang, madalas na ibinabalik tayo hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pagpapares ng nga makasalungat. Tulad nito. Ngunit narito kung saan ito nagiging mas kawili-wili. Hindi lang ito tungkol sa mga pampalasa mismo. Ito ay tungkol sa kung paano mo ginagamit ang maito. Kapag ang dalawang ito ay pinagsama sa isang simpleng pang-araw-araw na ritual, mayroong isang bagay na makapangyarihan na nagsisimulang mangyari sa iyong isip at nervous system. At iyan mismo ang pag-usapan natin sa susunod. Dahil ang nga ritual, kapag ginawa ng tama, hindi lang sumusuporta sa iyong katawan, muling binibigyan nila nga kumpiyansa ang iyong utak. 8. Lumikhang ritual. Ang pinakamakapangyarihang teknik na binabaliwala ng mga lalaki, mayroong isang bagay na lubos na tao tungkol sa ritual, hindi lang ito tungkol sa routine.
Ito ay tungkol sa kahulugan. Nakipagtrabaho ako sa mga lalaki mula sa lahat ng antas ng buhay. At isang bagay ang nakita ko ng paulit-ulit. Ang mga lalaking muling nakakuha ng kanilang lakas, kanilang stamina, kanilang sigla. Hindi lang sila basta-basta kumukuha ng isang bagay. Naghahanda sila para dito. Lumilikha, sila ng espasyo. Nagtatakda, silang layunin. At sa paggawa nito, nagpapadala silang signal sa kanilang sariling isip. Handa ako. Iyan ang kagandahan ng paggamit ng cardamom at clove bilang higit pa sa mga suplemento. Nagiging bahagi sila ng isang personal na ritual, isang tahimik na sandali upang muling kumonekta sa iyong katawan. Isipin ito. Gabi na. Hindi ka nagmamadali. Kukuha kang 2 bedeng pots ng cardamom at 2 clove buds. Dahan-dahan mo silang durugin. Dahan-dahan kang ngunguya. Walang distractions. Ikaw lang ang init ng malangis at ang kamalayan na binibigyan mo ang iyong katawan ng hinihingi nito. Ang maliit na gawaing ito ay gumagawa ng isang kapansin-pansing bagay. Pinapakalma nito ang iyong nervous system. Pinabababa nito ang cortisol. Binabago nito ang iyong katawan sa tinatawag nating parasympathetic mode, ang modeng pahinga, control, at pagiging malapit. Ngunit higit pa riyan, lumiliha ito ang pagiging pare-pareho at gustong-gustong nguta ang pagiging pare-pareho. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging isang pahiwatig, isang trigger. Naalala ng iyong katawan, nagpapahinga ang iyong isip, at lumalago ang kumpiyansa kung saan dati ay may pagdududa. Napakaraming lalaki ang nag-iisip na ang pagganap ay tungkol sa lakas ng lupo swert. Hindi. Ito ay tungkol sa paghahanda. At ang ritual ang tulay sa pagitan ng pag-aalangan at kasanayan. Ngunit may isa pang piraso na hindi mo maaring balewalain. Dahil kahit nahanda ang iyong isip at dumadaloy ang iyong dugo, kung ang iyong katawan ay nasa maling posisyon, maari mong pinipigilan ang iyong sarili nang hindi mo nalalaman. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Siyam. Mahalaga ang postura. Huwag hayaan ang edad na limitahan ang iyong koneksyon. Isa sa mga pinakanabalewalang aspeto ng pagganap ng lalaki pagkatapos ng 60 ay hindi hormones o daloy ng dugo o maging ang kumpiyansa. Ito ay postura. Nakaroon ako nga, lalaki na pumupunta sa aking opisina na nabigo, inisip na may mali sa kanilang pagnanasa o stamina, samantalang sa tutulang, humihingi lang kaunting kabaitan ang kanilang magkatawan. Dahil ang ang pagiging malapit ay hindi lang emosyonal, ito ay pisikal. At sa yuktong itong buhay, kung paano mo iposisyon ang iyong katawan ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng sakit at kasiyahan, pakikibaka at madali. Ang ating makasukasuan ay hindi gumagalaw tulad ng dati. Ang ating malikot ay naninigas, nawawalan ng flexibility ang balakang, at kung minsan kahit ang isang simpleng galaw ay maaring magpahinga sa iyo. Hindi iyon nangangahulugan na ikaw ay sira. Nangangahulugan lang iyon na kailangan mong umangkop. At ang matalinong postura ang paraan mo upang gawin iyon. Ang tamang posisyon ay hindi lang nagpoprotekta sa iyong katawan. Pinapalawig nito ang iyong pagtitiis, binabawasan ang presyon, at hinahayaan kang ma-focus sa koneksyon sa halip na kakulangan sa ginhawa. Isa sa mga pinaka-epektibong posisyon para sa mga matatandang lalaki ay ang hayaang ang iyong kapareha ang manguna tulad ng kapag siya ay nasa ibabaw. Pinapagaan nito ang pilay sa gulugot, tuhod, at balakang at nagbibigay sa iyo ngang espasyo upang manatiling relaxed at engaged. Ang isa pang paborito ay ang pagtulok ng makatabi, makayakap. Ito ay banayad, malapit, at halos walang bigat sa makasukasuan. Mamamangha ka kung gaano katagal ka maaring tumagal kapag ang iyong katawan
ay hindi lumalaban sa iyo. Ang mapagbabagong ito ay maring mukhang maliit, ngunit mari silang magbalik ng kumpiyansa sa makapangyarihang paraan. Dahil kapahligtas ang iyong katawan, pinakawalan ng iyong isip. At kapag pinakawalan ng iyong isip, ang pagiging malapit ay nagiging mas malalim, mas natural, at mas nakakatupad. Ngunit bago natin pagsamasamahin ang lahat ng ito, may isang huling katotohanan na kailangan kong marinig mo. Isa na maring magpabago kung paano mo nakikita ang pagtanda magpakailanman. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 10 huling kaisipan. Maaring muling kunin ang lakas. Gusto kong malaman mo ito. Ang pagkawalang iyong lakas, iyong stamina, iyong sigla, hindi ito ang katapusan ng kwento. Ito ay isang senyales lang. Isang tahimik na mensahe mula sa iyong katawan na nagsasabing, kailangan ko ang iba ngayon. At ang magandang toto ay hindi na kailangan pang magmula ang isang bagay na iyon sa isang bota ng pildoras o isang pamamaraan. Minsan ito ay namumula sa pinakamaliit na bagay. 2 simpleng pampalasa, isang sandali ng paghahanda, isang pagbabago sa postura, isang hininga na hindi minamadali o natatakot. Lalaki ka pa rin, may kakayahan pa rin na magmahal ng kasiyahan ng malalim na koneksyon. Hindi ka pa sinukuan ng iyong katawan. Naghihintay lang ito na makinig ka. Kaya, hayaan itong maging iyong imbitasyon na magpabagal upang igalang ang iyong sarili at upang muling matuklasan ang makapangyarihang ritmo ng pagiging isang lalaki, malakas, kalmado, kasalukuyan, at bahay. Dahil ang apoy na akala mo ay nawala, naroon pa rin. Kailangan mo lang ng tamang spark upang maibalik ito.